Hello, magandang araw po sa lahat. So, andito kami ngayon sa isla. Dito pa rin kami pangalawang araw. So, nag-ihaw kami ng dalawang isdang malalaki. Ito ay bigay ng mga isda na dumaan dito sa amin. Siguro mga kakilala ng mga may-ari dito sa bahay na tinitira namin. Bali, naghahanda na kami ng pangtanghalian kasi mag-11 o'clock na ng umaga, no? So, kung makikita ninyo, diba ang pwesto namin? Ang ganda ng pwesto namin, nasa gilid ng baybayin ng dagat. Nakaharap ka sa dagat habang kumakain, diba? So ito yung talagang hanap-hanapin mo sa isang lugar na ang bihira lang mangyari, 'di ba? Para sa kanila, siyempre sanay na sila nandito, ginagawa nila lagi. Pero kami katulad sa amin na laging nasa syudad, so pag nag-vacation talaga kami, talagang ito yung pinaka the best. Yan, kung makita niyo, ang dami naming ulam pagkain, 'di ba? Kaya mapapawaw ka na lang sa pwesto at saka sa mga pagkain. Kahit simple lang ang pamumuhay dito pero hindi ka magugutom, 'di ba? Makikita ninyo, may kinilaw pa kami, nadanggit, mga pritong isda, kung ano-ano pa, di ba? Ito yung pagkakaiba ng talagang nasa isla ka, basta masipag ka lang. Ito si nanay, ang nanay ng kaibigan namin, kaibigan ni Mrs. Mabait po yan, taga Surigao. Nakalimutan ko yung pangalan ni nanay. So magtatanghalian na, kakain na po tayo. So ito yung sinasabi ko na talagang susulitin mo yung panahon at pagkakataon. Kung minsan ka lang makalabas, sulitin mo na, di ba? So napakabait nila dito. Kaya halos araw-araw ang ulam namin dito isda. Klase-klase na lang kung anong luto. Tinola, perito, paksiw, kung anong magugustuhan mo. So natapos na pala kaming kumain at ngayon papunta kami dun sa maliit na island na po dyan, sa walking distance lang po. So tinawag kasi kami ng kaibigan ni Mrs. Meron doon siya nakitang pugad ng ibon. Maliit na pugad ng ibon. May itlog daw na 4 o 5 piraso. Kaya lang hindi ko na makita doon sa loob kasi sobrang liit ng butas. Hindi ko nga halos may pasok yung cellphone. Pero sinubukan ko pa rin flashlightan at pasok na lang yung cellphone doon para makita talaga sa loob. So pinilit ko siyang isiksik. So hindi talaga kayang pumasok yung cellphone dahil maliit lang yung butas. So minabuti ko na lang kukunin yung isa, hawakan para makita ko talaga kung ganong size. So almost dalawang daliri ko lang yung nakakapasok sa butas yan, kung makikita ninyo. So maliit lang siya, parang itlog lang ng maya. So yung itlog ng balin sa sayaw kung tawagin. Dito sila namumugod sa mga maliliit na kuweba. So ito yung malapit lang sa kanilang bahay, sa harap lang ng bahay nila, yung nakikita natin kanina. So yun lang po, magandang umaga po sa lahat.